Sino ba sa mga kabonsai? Welcome po sa channel ko guys. For today's vlog, nandito tayo sa garden ko mga kabonsai ngayon dahil tayo po ay magmamarkot nitong aking mga ano to, ang tawag dito? Hibiscus Taiwan. So yan, itong mga Hibiscus Taiwan natin na binend ko nung nakaraan. So ngayon imamarkot na natin. So binend natin para magkaroon ng sayaw. So ngayon imamarkot na natin para ma-harvest na natin. Pero ang hibiscus po ay tumutubo kahit cuttings lang, pwede nyo itusok, tutubo po yan. Pero kagaya ng lagi kong sinasabi noon pa, binibigyan ko lang ng konting effort yan para magmarkot, para masiguradong buhay po yung ating mga minarkot na hibiscus mga kabonsai. So papakita ko sa inyo guys. So ito mga kabonsai, ito yung sinasabi ko sa inyo. So ayang bend na yan, winer natin, tapos syempre binabaluktot natin ng konti para magkaroon siya ng sayaw, para pag taninim na natin may forma na po yung mga hibiscus natin mga kabonsai. So gagawin natin dito, so imamarkot na natin para ma-harvest na natin to kasi medyo lumalago na rin, medyo sumiskip dito sa garden natin, kaya magmamarkot tayo. Tapos ipapakita ko sa inyo yung iba mamaya na ginawa natin mga kabonsai. So yung guys, so ating patagal na pasukan yung intro ko, kaya intro, pasok! At ito na nga guys, so tinuto ko yung camera para mas makita ninyo mga kabonsai. So ito yung wire na ginamit natin. So ito yung wire na to. So, nakaarang pong ano. So ito yung wire na ginamit natin. Ulit natin yan. Yung ginamit natin na wire, kaya na-med natin yan ng ganyan mga kabonsai. So ngayon medyo bumabao na. Pwede natin harvestin to, kaya yung gagawin natin, imamarkot na lang muna natin to guys. So simple lang po yung mga kabonsai. So gamit ang cutter nyo, hiwain nyo lang ng ganyan. So marami na akong nagawang video nito, para doon sa mga bago pa lang sa channel natin guys. Turuan natin sila paano magmarkot, kahit marami na nakakalam yan mga kabonsai. Gamit ang ating kalawanging cutter, pero mas maganda sana kung malinis, pero hindi naman masyadong maselan to mga guys, kaya okay lang yan. So, ganyan, tapos nababalatan nyo lang ng ganyan mga kabonsai. Yan, kita nyo yan, pinilatan natin para mas makita nyo. Yan mga kabonsai, tanggalin natin mga 1 inch yung taas o haba nung minarkot natin. Tapos kukuskusin nyo ng ganyan para talagang malinis siya. So ganyan lang yung mga kabonsai. May higad, laki higad. So wala akong cameraman, kaya ako lang mag-isa. So yung baba, markot din natin to kasi bala ko nang putulin yun mga kabonsai. Markot din natin yan guys. Lipat ko lang yung camera. So mga kabonsai, yung ilalim imarkot din natin. So ito yung minarkot natin si babaw, ito. So doon sa baba niya, pagsabayin na natin, markot na rin natin dito mga kabonsai. So dito lang mga kabonsai. Napakadali lang po nito guys, napakadali. Pero gaya ng sinabi ko, pwedeng itusok, nabubuhay, para mas sigurado, markot nyo na lang. So dun sa mga gusto, kailangan ng cuttings ng hibiscus, pasyal kayo sa garden ko mga kabonsai, bibigyan ko kayo. May puputulin ako mga sanga dyan. So ito guys, yan, markot na rin natin. Tanggalin muna natin ito. Sabay-sabay natin mamaya lalagyan ng lupa yan guys. Pwede yung sabay-sabay nyong imarkot sa isang halaman, sabay-sabay mag-ugat. Tapos dito sa baba, itong baba, markot na rin natin ito, pinakapuno kasi puputulan natin to para mas mababa guys. Markot na rin natin yan. So dito
pinakang baba. Guys ha, yun. So yun natanggal natin, susimulan na ganyan. Tapos next step, tignan nyo may itsura ko, sobrang init, alas 12 ng tanghali, nagbablog ako. So next step natin na gagawin dyan, syempre lalagyan na natin ng lupa yan mga kabonsay. So lalagyan natin ng lupa yan, tatlo na yan, tatlo na tinanggalan natin ng balat o imamarkot natin mga kabonsay. Tanggalan natin yung lupa yan mga kabonsay. So saglit, alagyan pala natin ng lupa mga kabonsay, saglit na po. So see you guys, so ayan yung nagawa natin mga kabonsay. So ayan, bali ano yan, 3 piraso sa isang puno, 3 piraso na minarkot natin ng sabay-sabay. So wag kayong mag-alala, ano yan, pwede yan. So nagawa na natin yan dati, kaya proven and tested na yan mga kabonsay. So minarkot natin dito kasi para ano, pag nagkabago na nagkaroon ng bagong shoots dyan o mga bagong sanga, so doon tayo magpapasanga ng bago. Dahil tuwid na tuwid dyan mga kabonsay, so mas maganda kung magkasanga dito sa baba para makapagpasayaw tayo ng konti. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda kung sanga pa lang, pasayawin nyo na para pag tanim ninyo may sayaw na po yung materialis nyo. So kagaya nito, pag tanim nyo may sayaw na mga kabonsay, so may forma na siya ng maganda kaysa yung itatanim ninyo ng tuwid. So ito tuwid ko lang tinanim to, minarakot natin to ng tuwid lang, kaya tuwid lang talaga yan. So ganito din yung diskarte, kahit tuwid yan putulin nyo naman sa bababa para kapag nagkaroon ng sanga magkakaroon din ng forma o ng galaw yung mga materialis ninyo mga kabonsay. So kagaya nito yan. So itong ano na to, tawag dito, itong hibiscus na to, tinanim din natin yan ng tuwid. Tulan natin, bukasan natin para tuwid natin yan tinanim guys. Yan o. So andito pa yung pinagputulan. So pinutol natin, tuwid yan, tuwid na tuwid, pinutol natin, tapos nagkasanga ng bago. So magkaroon na siya ng galaw, nagkaroon na siya ng forma mga kabonsay. So yan na po yung itsura nya. Yan. So tinatry natin yan. So tinanim natin sa sako para mas marami siyang makain, masustansya. Yan, kaysa dun sa mga maliliit na training pot, matbagalan lumaki. So kapag nabutas siya, umabot yung ugat niya dito sa ilalim, pag binutas niya yan, mas mabilis yan mabilis yan lumaki mga kabonsay. So ayan, ito yung tinry natin mga kabonsay na hibiscus Taiwan. Pwede na mag brand selection dito mga kabonsay. Ayan. So ipapakita ko pa sa inyo yung iba na sinasabi ko sa inyo na minarkot natin. So nandito yun, wait lang po ay. At ito na nga guys. So ito yung minarkot natin kagaya ng ginawa natin. So ito after 1 month na to mga kabonsay pag markot natin. So ayan na, grabe yung ugat to. So ito yung sinabi ko sa inyo, ginawa kong mother plant. So ganyan kalaki. Yan. Ano din to, materialis din na tinanim natin. So may sayaw rin yan mga kabonsay. Yan, medyo nakabed ng konti yan nung tinanim natin. So ginawa ko, pinalaki ko lang dito. So ginawa natin siya mother plant. Marami na akong nakuha sanga dyan. Mga pinagputulan, no? Yan, mga sanga yan guys. Mga pinagputulan, marami na akong nakuha dyan. Yan, mga sanga na yan. So ito, minarkot din natin to. Ayan, no? Dami na rin ugat mga kabonsay.
Tapos naglabasan na rin yung mga bagong shoot niya. So ito, imamarkot ko to dito. Puputulin din natin yan dyan. Tatanggalin na natin to dito kasi nasa gitna ng garden, nakakasagabal sa araw yan mga kabonsai. So yan yung isa, ito yung pangalawa. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit pagsabay-sabay ninyo yung pagmamarkot sa isang puno, eh walang problema, pwede po yan mga kabonsai. So ayan, sabayan dalawa. Yan. Ugat niya. Ang dami na rin sa ilalim. Yan o, dami na rin ugat niya mga kabonsai. Sabi kuko ko, nampas ng martilyo. Kaya ganyan ang itsura. Yan. So ito rin yung ginawa natin na maliit pa lang na sanga, bined na natin. Yan. So ganyan din yun. Ito yun. Ayan. Ganyan mga yan. Mamarkot din natin yan mga kabonsai. So bali magmamarkot pa ako dito. Markot pa ulit ako dito sa baba. Markot pa dito. Tsaka isang markot pa dito. Bali tatlong markot ang gagawin ko pa dyan sa isang puno na yan. So ayan. So yan ang mga wire nyo, bumabaw na. Kaya kailangan ng imarkot to, tanggalin na. Kasi bumabaw na yung mga sanga niyan mga kabonsai. So ayan po, yung resulta ng pagmamarkot natin. Pag minarkot nyo, siguradong buhay na buhay. Hindi kayo magkakabahan na baka mamatay yung halaman nyo kapag cuttings lang. Eh ito, talagang konting effort lang. Buhay ang nyo, buhay ang hibiscus yung mga kabonsai. Yan. So yun guys, hanggang dito lang po na yung vlog natin. So sana po may natutunan kayo doon sa mga baguhan natin ng mga kasamahan, yung mga bagong subscriber natin. Shoutout po sa inyong lahat. So gagawa ko na yun sa mga nagpapa-shoutout. Pasensya na kayo. Hindi ako nakapag-vlog nung nakaraan kasi medyo masakit yung palakang ko nung nakaraan, kaya hindi tayo nakapag-vlog. Hindi tayo nakapunta sa UP Diliman Bonsai Society nung Sabado. Sayang, talaga hindi ko kayang magbiyahe ng motor kasi masakit yung balakang ko nung nakaraan. Pero naka-recover na tayo mga kabonsai, nakapaggamot na tayo guys. Kaya vlog ulit. Kapag Sabado, kita-kits tayo sa UP Diliman Bonsai Society. Nandiyan pa ako sa Sabado sa UP Diliman Bonsai Society. O si mga kabonsai, hanggang dito ang vlog natin. Stay safe at syempre God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.